So, kung babalikan po natin ang paragraph 1 ng ating confession, chapter 2, paragraph 1, na napag-aralan po natin, mga kapatid, na ang Diyos po ay namumuhay sa isang liwanag na hindi kayang lapitan ng mga tao. Ngayon, ang sabi po dito, kung babasahin po natin from the very beginning, ang ating Panginoon ay buhay at iisa. Bilang natatanging tunay na Diyos at siya'y nabubuhay sa kanyang sarili at ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakakaunawa o nakakaabot sa kanyang persona maliban ng ang kanyang sarili. Siya lamang ang dalisay ng Espiritu. Di nakikita, walang katawan o parte ng tao at hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao. Siya ay walang kamatayan at namumuhay sa isang liwanag na hindi kayang lapitan ng tao. At ito na ho ito. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Now, yung ating pag-aaralan po nitong hapon patungkol po sa isang katangian na meron po ang ating Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay yung katangian po na kung tawagin po sa Biblia, ang katangian na walang pagbabago. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Ngayon, sa pag-aaral po ng teolohiya, ito po ay nasa ilalim ng isang kategorya of theology na kung tawagin po the attributes of God, pero ito'y tinatawag the immutability of God. When we say na ang Diyos po ay kailanmay hindi nagbabago, ito po ay tinatawag po in a theological term, the immutability of God. The immutability of God. Now, when we say that God is immutable, hindi siya nagbabago, we are referring po, mga kapatid, sa tinatawag na divine perfect nature. Kapag sinasabi ho natin na ang Diyos kailanmay hindi nagbabago, ang pinag-uusapan ho natin dito ay ang kanyang persona bilang Diyos na banal at perpekto. Hindi nagbabago ho yun. Ang kanyang kalooban ay hindi nagbabago. Ang kanyang nais ay hindi nagbabago. Ang kanyang galit ay hindi nagbabago. Kung ano po siya noon, siya pa rin ay ngayon at maging magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Subalit, maaari ho natin tanungin, saan natin mababasa sa Biblia na ang Diyos is immutable? Hindi siya nagbabago. Basahin po natin dito sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, and Malachi chapter 3, beginning at verse 6. Malakias, Kapitulo 3, talatang 6, verse 6. Malachi 3, verse 6. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga, kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. I, the Lord, do not change. Ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. So napakalinaw, just in that verse alone, God is immutable. Moreover, sa ibang parte ng Dumatipan, sa aklat ng Bilang, Kapitulo 23, sa Bilang 23, talatang 19, Numbers chapter 23, verse 19. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Numbers 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad?
So kapag sinabi ng Diyos, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon dahil hindi siya nagbabago. Kapag sinabi po ng Diyos na ang tamang pag-aasawa lamang ay limitado sa lalaki at sa isang babae, hindi sa babae o lalaki sa lalaki, hindi pa rin nagbabago yung utos na yon. Dahil ang Diyos is immutable. Ngayon, sabi po dito sa Aklat ng Santiago 1, talatang 17, Santiago 1, talatang 17, sabi po ng Biblia, James 1:17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga tao o mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. So napakalinaw, mula sa tatlong talata, ang Diyos has been proven in Scripture to be immutable. Lastly, sa aklat ng Hebrews chapter 1. Hebreo chapter 1. At simulan po natin dito sa talatang Gs. Hebrews chapter 1, talatang Gs. At sinabi pa sa kanyang anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. And then in verse 12, you will roll them up like a robe at papalitan tulad ng damit, ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. So dahil po sinasabi ng kautusan, ang anumang sinabi, kailangan mapatunayan po ito sa pamagitan ng 2 o 3 saksi. May 4 na saksi na ho tayo mula sa Biblia na nagpapatunay na ang Diyos po ay hindi nagbabago sa kanyang persona bilang perpekto, banal at matuwid. Subalit may mga ilang katanungan sa Biblia din. Pastor, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, bakit nagkatawan tao ang Diyos? Again, that is a valid question. But we must ask the question, when we say God does not change, we are not saying that His divine nature changes. Kundi, ang Diyos, isa lang ang kanyang kalikasan. He is divine. Ang tao, isa lang po ang ating kalikasan. We are divine. Pero, nung kailangan mamatay si Kristo sa krus, bilang Diyos, hindi siya namamatay. Bilang Diyos, hindi mo siya mapapatay. Kaya sabi ng Biblia, nung nakatawang tao po si Kristo, dahil ito lang ang kanya nature, nagdagdag pa siya ng isa pang nature sa kanya sarili na kung tawagin human nature. So kagaya po na atin na pag-aaralan po ng mga nakaraan na Sunday, nung nagkatawang tao po ang ating Panginoon at siya'y namatay, siya'y nagutom, siya'y nauhaw, siya'y napagod, hindi ito ang napagod. Hindi ito ang namatay. Hindi ito ang tinanggal ng Diyos sa kanya sarili. Kundi, ang sabi ng Biblia, ito ang namatay, ito ang napagod, ito yung nasaktan, ito yung nagutom, ito yung nauhaw. So, bagamat nagdagdag si Kristo ng human nature sa kanyang sarili, immutable pa rin ang Diyos dahil ito ay hindi naapektuhan. Nakukuha po ba natin mga kapatid? So yes, as a human, masasabi po natin, may kakulangan ng ating Panginoon sa kaalaman of when the hour of the day comes that He will return. May kakulangan po siya sa mga bagay tulad ng infinite strength sa kanyang pagkatao dahil nga nagutom, napagod ho siya. But touching His divine nature,
hindi ito nagbabago. Never po yan nagbabago. Bukod pa ho dito, nabasa ho natin kanina sa aklat ng Bilang, may sinasabi ba ang Diyos na hindi niya binabago? Well, nakikita ho natin, may mga ilang teksto sa Biblia na may sinasabi ang Diyos, pero biglang nabago. Halimbawa, sinabi po niya kay Hezekiah sa aklat ng mga unang hari, unang Chronicles and so on, sabi ho doon, Hezekiah, mamamatay ka, put your house in order. So ngayon, umiyak si Hezekiah. Nanalangin siya sa Diyos. Nangusap ang Diyos kay Isaiah. Sinabi ng Diyos kay Isaiah, Isaiah, bumalik ka kay Hezekiah at sabihin mo, hindi na siya mamamatay, pahabain ko ang buhay niya for 15 more years. So what do you do with that? Let's continue on. Sa aklat ng Genesis, bago ilunod ng Diyos ang mga masasama, sabi niya, pinagsisihan ko na ginawa ko pa ang tao. So that would imply na bago ang isip ng Diyos. But we must understand, bagamat sinasabi ng Diyos, pinagsisihan ko, o hahaba na ang buhay mo, o etc., and the like, again, hindi pa rin naapektuhan ho ito because we're not talking about His perfect will, His perfect plan, His perfect character, or being. But rather, yung mga ganong klaseng salita na nagsisi ang Diyos o nabago ang isip ng Diyos is to be understood in human terms of conveying. Dahil po ang Diyos is above us, at dahil po ang Diyos is eternal and infinite, paano ho natin mauunawan ang lingwahe ng Diyos sa isang bagay na makukuha ho natin kung ano ho yung ibig niya ho sabihin? He must use words that are familiar to us para lang to express His perfect will or expression. So walang contradiction ho dito mga kapatid. Ngayon, bago ho tayo magtapos, how does the immutability of God give you and I encouragement? And here it is. In the divine person of God, nangako ho siya kailanmay hindi kanya pababayaan o iiwanan. Hindi nagbabago yun. Nangako ang Diyos na tutulungan kanya to the very end. Hindi magbabago yun. Nangako ang Diyos na kahit isa sa mga tinawag niya na tupa, kailanmay hindi mawawala sa kanyang kamay. Hindi magbabago yun. Nang ibig sabihin, kaya ang kaligtasan ay hindi pwede mawala dahil ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. At the reason why alam ho natin na ang Diyos po ay hindi nagbabago, ang unang pangako ng Diyos is Genesis 3:15. May darating na buto mula sa babae, a seed of a woman, na dudurog sa ulo ng ahas. Nang ibig sabihin, may darating na hari at tagapagligtas na magtatagumpay sa kasalanan at kay Satanas upang tayo'y maligtas. Natupad po yun 2,000 years ago nung dumating si Kristo. Mula na maisulat po ang Genesis and Deuteronomy, 1406 BC, at yung propesiya ni Isaiah about 1,800 years ago, na may darating mula sa isang berhen. Yung pangako ng Diyos, thousands of years ago, ay kanyang tinupad. Because God, by nature, is immutable. Hindi siya nagbabago. Kaya may encouragement po sa inyo mga kapatid, whenever may mga bumubulo, may mga naiisip po tayo na hindi tama, pinabayaan kaya ako ng Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. Tayo ang nagbabago. I believe, I don't believe. I have faith, I don't have faith. Walking in the Spirit, walking in the flesh. Ang Diyos kailanmay hindi nagbabago.
Kaya siya ang nakapagsasabi with all authority and example, let your yes be a yes and let your no be a no. Dahil ang lahat ng pangako ng Diyos para sa atin ay hindi nagbabago. Pero kagaya po na napag-aralan natin kanina, kung ang pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya ay hindi nagbabago, ang kanyang babala sa mga ayaw magsisi, hindi rin nagbabago. So, it goes both ways. The wrath of God does not change. The salvation of God doesn't change either. Pero today is the day of salvation. So, with that being said, mga kapatid, meron po ba tayo mga katanungan sa ating pag-aaral nitong hapon? Any questions sa ating mga napag-aaralan today? Okay. All right, so, going once, twice. Okay. Well, kung ang lahat po ng bagay ay naging klaro ho sa atin, purihin po ang Panginoon at tayo na ho ay manalangin.